Makikilala natin ang ating malungkot na bida, isang adik sa laro na walang kwenta sa totoong mundo. Nagpasya siyang manatiling nakalogin sa kanyang paboritong laro hanggang sa huling segundo ng pagsasara ng server nito. Habang ang tanging kaibigan niya ay umalis na, hinawakan ni Momonga ang kanyang higanteng baston at naglakad patungo sa silid ng trono, kasama ang katulong na si Sebas at ang mga goth na katulong. Dahil ilang minuto na lang ang natitira, nagpasya siyang baguhin ang settings ni Albedo para pagtripan ang mga asawa ng ibang tao. Ngunit nang sumapit ang hating gabi, hindi lumitaw ang logout screen at napagtanto niyang tumatakbo pa rin ang server, kaya nagpanik si Momonga nang makitang nakulong siya sa katawan ng kanyang avatar. Hindi na gumagana ang console, at ang pinakamalala ay nabubuhay na ang mga NPC na tila may sariling pagpapasya. Upang magkunwaring mahinahon, ipinadala niya si Sebas sa labas ng base at inutusan si Albedo na tipunin ang mga floor guardian sa arena. Agad siyang nag-teleport sa arena, kung saan nakatagpo niya ang mga batang duwende na sina Aura at Marie. Upang subukan ang kanyang lakas, nagpatawag siya ng isang higanteng fire element monster. Tinanong niya si Aura kung gusto nitong labanan ang nagbabagang halimaw, at masayang sumang-ayon ang bata habang pilit na hinikayat ang kawawang si Marie. Dumating ang mga floor guardian at lumuhod upang manumpa ng lubos na katapatan sa matipunong kalansay ng Nazarick. Bumalik naman si Sebas at ibinunyag na ang buong base ay mahiwagang nailipat mula sa isang mabahong latian patungo sa madamo na kapatagan. Dahil tapat pa rin ang mga NPC, umalis si Momonga habang naiwang naglalaway at nagchichismisan ang mga guardian tungkol sa kabaitan ng kanilang malaking boss. Sa pagnanais na makatapak sa damuhan, naglakad ang ating bida sa labas, ngunit biglang sumulpot si Demiurge at nakiusap na samahan siya. Habang namamangha sa kalangitan, nagbiro ang kalansay tungkol sa pagsakop sa buong planeta. Ngunit seryoso itong pinakinggan ng makinis na utak ni Demiurge, at agad na binaluktot ang intensyon ng amo bilang isang masusing masamang plano. Sa malapit, nakita ni Momonga si Marie na tinatago ang mga pader ng base, kaya ginantimpalaan niya ito sa pamamagitan ng pagsuot ng singsing ng Ain's old gown. Biglang lumapag si Albedo at sinabing ang amo ay nagbabalat kayo para hindi matigil ang produksyon ng mga alipin. Upang mapanatili ang kontrol sa kanyang harem, binigyan din siya ni Momonga ng singsing, na naging dahilan upang magpakawala ang kanyang asawa ng purong kaligayahan na parang nakatanggap ng singsing sa kasal. Samantala, isang misteryosong grupo ang nagmamasid sa mga mandirigmang nagpapatrolya sa labas. Inutusan ng kalbong pinuno ang kanyang mga tauhan na salakayin ang susunod na nayon para magsimula ang patayan. Sa hangganan, natisod ni Kapitan Gazef at ng kanyang hukbo ang isang nawasak na nayon. Kahit halatang patibong ito para mahuli ang mangmang, binaliwala ni Gazef ang babala at patuloy na hinabol ang mga Imperial Knight. Bumalik sa Nazarick, ginamit ni Momonga ang kanyang salamin upang panoorin ang isang nayon na sinasalakay. Noong una ay wala siyang pakialam sa mga tao dahil pera lang ang mahalaga, ngunit nang makita si Sebas, naalala niya ang kaibigang si Touchme na nagligtas sa kanya sa laro noon. Dahil sa utang na loob, nagpasya siyang magpanggap na bayani, nagteleport si Momonga at sinagip ang dalawang umiiyak na magsasaka mula sa mga kabalyero. Nagpatawag siya ng isang Death Knight na nagsimulang sumugod sa mga kalabang sundalo. Dumating din si Albedo na nakasuot ng mabigat na baluti, ngunit ang demonyong hitsura ng dalawa ay halos magbigay sa mga batang babae ng atake sa puso dahil sa takot. Para sa magandang pagpapahayag, naglagay ang bida ng mahiwagang maskara at ipinakilala ang sarili gamit ang pangalan ng kanyang guild na Ain's Old Gown. Sinipsip ni Ains ang mga impormasyon tungkol sa bagong mundo mula sa lokal na pinuno, ngunit noong paalis na siya ay dumating ang hukbo ni Gazef. Lumuhod si Gazef upang pasalamatan ang bayani, ngunit ang palakaibigang kapaligiran ay tumagal lang ng 2 segundo bago pinalibutan ng isang hindi kilalang grupo ang buong nayon, na handang gawing bahagi ng istatistika ang lahat. Ang Sunlight Scripture, na pinamumunuan ng mayabang na sinigan, ay sumalakay sa nayon upang tuluyang burahin si Gazef sa mapa. Dahil alam nitong wala ng pag-asa, nakiusap ang mandirigma sa mahiwagang kalansay na iligtas muli ang mga magsasaka. Naghagis lang si Ains ng isang murang estatwa sa kanyang kamay na nag-iwan kay Gazef na litong-lito, bago ito mabilis na tumakbo palayo upang harapin ang mga anghel ng liwanag. Matapos gamitin ang lahat ng kanyang diskarte, ang kapitan ay napalibutan at napahiya sa lupa. Sinabihan siya ng kontrabida na iwanan na ang kanyang mga tauhan, ngunit nagmatapang si Gazef at nagbabala na ang tunay na halimaw ay nasa nayon pa rin. Eksaktong noong inutusan ni Negan ang kanyang mga anghel na tapusin ang laban, biglang nahigop si Gazef at ang kanyang mga tauhan sa isang teleport at itinapon sa ligtas na tavern.
Doon nila napagtanto na ang souvenir na hawak nila ay ang mahiwagang pass pala ni Ains. Ngayon, ang ating kataas-taasang kalansay ay humarap sa sundalo at hiningi ang kanilang pagsuko. Agad niyang winasak ang mga celestial na engkanto gamit ang mga itim na apoy, na nagdulot kay Negan ng matinding kaba at inilabas ang kanyang mamahaling kristal. Ipinatawag ng bato ang Dominion Authority, ang kataas-taasang anghel ng pagkasira, ngunit tumingin lang si Ains ng may labis na pagkainip at pagkadismaya. Sumalakay ang anghel at nagdulot ng pinsala na maihahalin tulad sa kagat ng lamok, at dahil dito, tuluyang nawala sa sarili si Albedo sa pagnanais na patayin ang nilalang na nagtangkang humawak sa balabal ng kanyang minamahal. Sinabihan ni Ains ang babae na kumalma, at nagpatawag ng isang naglalakihang black hole na lumamon sa higanteng manok sa loob ng isang segundo. Ang malakas na kalansay ay agad na nagpaiyak kay Negan habang nagmamakaawa para sa kanyang buhay, bago siya tuluyang ipinadala sa impyerno. Matapos ang laban, bumalik ang kalansay sa kanyang kuta at inutusan ang kanyang mga nasasakupan na ipagkalat ang kanyang pangalang Ains Allgown sa buong mundo. Ngunit binigyan ito ng maling kahulugan ng kanyang mga NPC bilang isang utos na sakupin ang buong planeta. Nalaman ng kalansay na ang vampirang si Shaltir at ang matandang katulong ay patungo sa labas upang maglibang. Sa pagnanais na maging bayani, nagsuot si Ains ng karaniwang baluti at ginamit ang pangalang Momon, at kinakaladkad si Nabi patungo sa lungsod ng Irantel upang maging isang sikat na manlalakbay. Dahil kulang sila sa pagiging marangal, agad silang nagsimula ng away sa isang tavern at sinubukang patahimikin ang adventurer na si Brite sa pamamagitan ng pagbato ng isang napakabihirang pulang gayuma. Habang ipinapaliwanag ng bida kung paano sila magpapanggap na normal na tao, tumakbo si Brite sa isang tindahan ng matanda. Doon, napagtanto ng masungit na si Lizzie na ang gayuma ay mas mahalaga pa sa kanilang buhay, kaya ipinadala niya ang kanyang apo na si Fire upang hulihin ang may-ari nito. Sa Adventurers Guild, naghahanap si Momo ng quest nang maabala siya ng grupong Swords of Darkness na nakiusap na makipagtulungan sa kanila. Pagkatapos nito, sumulpot si Fire na naglalaway pa sa gayuma at kinuha si Momon bilang personal na bodyguard patungo sa nayon ng Karn. Isinama na rin ni Ains ang Swords of Darkness sa kasunduan, at habang nasa biyahe, isang blandeng baliw na babaeng nagngangalang Clementine ang nakipagkita sa kalbong salamangkero na si Khajiit sa isang sementeryo. Ipinagmalaki niya ang isang mahiwagang korona at nangakong tutulungan ang matanda sa itim na mahika, na naghahanda ng entablado para sa isang malaking sakuna. Sa gitna ng paglalakbay, ang grupo ay tinambangan ng mga mababangis na goblin at ogre. Sinubukan ng Swords of Darkness na gumawa ng komplikadong estratehiya, habang si Momon at ang kanyang galit na katulong ay inatasan sa higanteng halimaw. Ngunit sa sandaling magsimula ang labanan, nalaglag ang mga panga ng mga baguhan habang pinapanood si Momon na hinahati ang mga ogre na parang basang papel. Napagtanto nilang ang kanilang kasamahan ay tiyak na hindi mga baguhan, at matapos ang labanan ay nagtayo sila ng kampo. Nagsimulang magsalaysay ang mga lalaki tungkol sa pinagmulan ng kanilang grupo, na nagdala kay Ains sa malungkot na alaala sa kanyang mga dating kasamahan. Nang may magbanggit ng sensitibong paksa, nagpakita si Ains ng matinding galit at palihim na umalis kasama si Nabi. Pagdating sa nayon, ang ating nagbabalat kayong kalansay ay sinalubong ni Henry at ng kanyang pribadong gang ng mga goblin. Ang babae, na mas madaldal pa sa marites mong kapitbahay, ay nagsimulang magkwento tungkol sa Magic Savior at sa mapang-akit na demonyo. Dahil dito, dinala niya ang lihim sa isang pilak na plato para mapagdugtong ni Fire ang mga detalye, at napagtanto na ang may armas na adventurer ay ang makapangyarihang Panginoon na nagbabalat kayo. Umiyak at humingi ng paumanhin ang batang may gupit mangkok dahil sa pagiging espiya, ngunit sinabihan lang siya ni Ains na tumahimik at itago ang lihim kung gusto niyang manatiling nakakabit ang kanyang ulo sa kanyang leeg. Nang dumating ang oras para pumunta sa kagubatan upang manguha ng mga damong gamot, nagpa siya ang bida na magpanggap na parang isang Pokemon Master. Nagplano siyang paamuhin ang kinatatakutang Wise King of the Forest sa tulong ng kanyang Dark Elf. Ang inaasahan ng grupo ay makatagpo ng isang dambuhalang halimaw, ngunit ang ipinapalagay na maalamat na nilalang ay biglang lumitaw sa harap nila na literal na isang mabalahibo at matabang hamster. Tinanong ng bida kung isa ba itong Hungarian hamster, at sumagot naman ang nilalang na totoo ito, habang nagtataka kung paano nalaman ng isang estranghero ang tungkol sa kanyang uri. Nakaramdam ng matinding pagkadismaya ang Supreme Lord ngunit napaamon niya ang dambuhalang daga ng ganoon kabilis, kaya naman nakuha niya ang matabang hayop sa buong mahiwagang kontinente. Dahil nabulag sa ipinakitang pambihirang lakas na ito, sinubukan ni Fire na isingit ang sarili sa grupo ng adventurer at nakiusap na sumama para sumikat.
Ngunit nakatanggap siya ng matinding batikos dahil ang ating bayani ay hindi nagpapatakbo ng isang kawang gawa. Magalang niyang tinanggihan ang pabigat, at nag-alok lamang ng pangunahing planong proteksyon para sa nayon. Matapos makamit ang misyon, bumalik ang lahat sa malaking lungsod upang paghatian ang mga gawain. Habang dinadala ni Momon at Nabi ang dambuhalang daga para sa isang nakakahiyang pagpaparehistro sa Adventurers Guild, si Fire naman at ang mga pamalit-buhay mula sa Swords of Darkness ay nagtungo sa bahay ng kanyang lola upang ibaba ang mga kinuhang damo. Ang hindi nila inaasahan ay ang blonding baliw na si Clementine ay nakatayo na roon at nakangiti sa kanila, na handang isagawa ang mabilisang pagdukot upang gawing isang nakakatakot na palabas ang buhay ng lahat. Sinubukan ng grupo na magpanggap na parang isang hero squad para bigyan ng oras ang bata na makatakas, ngunit ang plano ay tuluyang sumabog sa kanilang mukha. Ang kalbo na salamangkero na si Kajit ay biglang sumulpot upang harangan ang tamang daan, at siniguro nitong ang buong koponan ng mga umaasang bayani ay malupit na pinaslang at direktang ipinadala sa kabaong, nang walang kahit isang pagkakataon na ipagtanggol ang kanilang sarili. Habang nangyayari ang madugong labanan sa likod ng mga nakasaradong pinto, natapos na ni Momon ang pagpaparehistro ng kanyang dambuhalang alaga sa guild, at sinamahan ang matandang babaeng si Lazy upang kolektahin ang kanyang pinaghirapang pera. Ngunit mabilis silang niyanig ng matinding gulat nang makita nila ang Swords of Darkness, ang kanyang mga palakaibigang dating kasamahan, na ginawang mga gutom sa lamang loob ng mga zombie. Matapos hiwain ang kanyang mga dating kakilala nang hindi man lang pinagpapawisan ay naglaro ng masaya ang kalansay. Pinilit niya ang desperadong lola na buksan ang kanyang supot ng pera, upang opisyal siyang upahan para iligtas ang kanyang apo mula sa kamay ng mga baliw. Nang ligtas nang nailipat ang pera sa kanyang account, inilatag ni Nabi ang isang tracking scroll na parang isang makabagong magical GPS at itinuro ang lokasyon ng bata diretso sa sementeryo. Sa pangunahing pintuan ng lungsod, ang mga gwardya ng kaharian ay nilalamon na ng walang katapusang hukbo ng mga undead, hanggang sa dumating ang grupo ng bida at sinasagasaan ang dambuhalang grupo ng kalansay na parang isang nawawalang kontrol na traktora. Sa kailaliman ng nakakapangilabot na sementeryo, natagpuan nila ang kalaban sa gitna ng isang ritual na nagbabanta sa buong lungsod. Dahil walang anumang pasensya sa kadramahan ang kontrabida, ipinamahagi ni Momon ang trabaho at ipinaubaya ang kalbo kay Nabi. Samantala, inilayo niya ang baliw na blonde mula sa kaguluhan habang tahasang nagbibigay ng isang mayabang na babala, na hindi man lang niya kakailanganin na gamitin ang kanyang lakas para ipahid ang dumi ng sementeryo sa baliw nitong mukha. Ang ambisyosong kalbo ay hinagpatawag ng dalawang skeletal dragon sa pag-aakalang nakuha na niya ang panalo, at mayabang na nagmalaki na ang kanyang mga higanteng butiki ay ligtas laban sa mga mahika. Nang makakuha ng berdeng ilaw mula sa bayaning kalansay, itinigil na ng katulong ang pagpapanggap bilang mahihinang adventurer. Pinakita niya ang kanyang malupit na katauhan bilang si Narberel Gama, at simpleng pinulbos ang mga nilalang kasama ang walang kwentang kalbong lalaki gamit ang isang 7th-tier magic spell na tumunaw sa buong paligid at naging alikabok. Sa eskinita sa katabing pinto, patuloy na itinuring ni Momon ang blanding baliw na parang isang laruan, habang pinaglalaroan ang mga kakayahan nito at pinagtatawanan ang bawat atake. Dahil tuluyang nawalan ng bait matapos tawaging mahina, pumasok si Clementine sa berserker mode at idiniin ang kanyang mga elemental sword sa dalawang butas ng mata ng bida, sa pag-aakalang kinuha niya ang mga mata nito. Ngunit hindi man lang siya naglabas ng kahit isang salita, dahil literal na wala siyang mga mata sa ilalim ng talukbong, at binalikan niya ito sa pamamagitan ng paghawak sa baywang ng babae gamit ang isang malupit at mahigpit na yakap. Nang ihayag niya ang kanyang tunay na marangal na anyo bilang si Momonga, ang Supreme Lord of Death, ninamnam niya ang purong takot na masasalamin sa mukha ng babae. Talagang pinagtawanan niya kung paano ang dakilang mandirigmang baliw ay pinatay lang ng isang ordinaryong salamangkero na hindi man lang gumamit ng mahika. Nang walang kahit kaunting awa ay ginawa ni Ains ang nakamamatay na yakap, at dinurog ang marupok na katawan ng babae na parang plastik, hanggang sa mabasag niya ang bawat buto sa katawan nito. Matapos linisin ang gulo, winasak ni Ains ang isinumpang korona, sinagip ang batang si Fire at bumalik sa lungsod. Habang nagpapahinga sa bahay tuluyan, nagreklamo ang ating kalansay dahil hindi pa rin siya nabibigyan ng pinakamataas na ranggo sa guild, ngunit nilunok niya ang kanyang pride dahil perpektong kumakalat ang kanyang katanyagan bilang bayani. Bigla namang nagsalita si Albedo sa telepathic na komunikasyon dala ang pinakamasamang balita, na nagrebelde ang vampirang si Shaltir laban sa Nazarick, na nagbigay ng matinding sakit sa ulo sa ating poging bida. Samantala, sa lungsod ng Irantel, ang nagbabalat kayo na si Solution at ang butler na si Sebas ay kumuha ng isang hangal na nagngangalang Zack.
Siya ang tipikal na traidor na ibebenta ang grupo sa mga mersenaryo para sa mabilisang pera. Habang nasa biyahe gamit ang karwahe, nakiangkas si Shaltir upang magtsismisan, hanggang sa palibutan sila ng mga bandido mula sa Death Spreaders. Tumagal lang ng 2 segundo ang kaligayahan ng mga mersenaryo bago sila ginawang giniling na karne ni Shaltir. Sinalo naman ni Solution ang pagkakataon upang buong-buong kainin ang kawawang si Zack sa loob ng kanyang madulas na katawan. Naisipan ni Shaltir na magpanggap na detective at sinundan ang bakas ng dugo patungo sa pugad ng gang. Doon niya nakaharap si Brain Anglos, isang mayabang na nagpapakilala bilang master ng sandata, ngunit kahit gaano kabilis ang pagwasiwas ni Brain, hindi niya man lang madapuan ang vampira. Sobrang pinahiya ni Shaltir ang kakayahan nito kaya napatakbo si Brain habang bahag ang buntot. Dahil nababagot na, nagpalit ng anyong halimaw ang vampira at pinatay ang isang grupo ng manlalakbay. Si Brito lamang ang nakaligtas gamit ang pulang gayuma na ibinigay sa kanya ni Momon noon, ngunit hinalughog ni Shaltir ang isip ni Brita at sa labas ng pagkalito, hinayaan niya itong mabuhay sa pag-aakalang bahagi ito ng plano ng kanyang amo. Nang mapansin niyang may nakatakas, pinakawalan niya ang kanyang mga lobo sa kagubatan, ngunit laking gulat niya nang mamatay ang lahat ng ito. Pagpunta niya sa lugar, ang elite na pangkat ng Black Scripture ang naghihintay sa kanya. Ngayon ay sumugod ang vampira, ngunit inutusan ng pinuno ang isang matandang babae na gamitin ang world item na Downfall of Castle Country. Nagpakawala ito ng dragon ng liwanag na nagumpisa ng pagkontrol sa isip ni Shaltir, at bago mawalan ng malay, nakapatay pa ng 2 kalaban ang Guardian sa isang huling desperadong atake. Mula sa kanyang trono, pinapanood ni Momonga ang insidente sa kanyang mahiwagang telebisyon. Naantala ang kanyang pagkaasar ng ibalita ni Narberel na gustong makipagpulong ng guild tungkol sa pag-atake ng vampira. Pagkatapos ay isinuot ang kanyang itim na baluti, at nagtungo si Ain sa pagtitipon at nag-imbento ng dahilan na ang vampira ay si Pedro Penduko at matagal na niyang tinutugis. Hiniling niyang labanan ito ng mag-isa, ngunit ang mangmang na si Igraine ay nagpumilit na sumama. Gayunpaman ay sumang-ayon si Momon, ngunit sa kalagitnaan ng daan, itinumba ni Marie ang lalaki bago pa nito masira ang plano. Natagpuan ni Ains at Albedo ang nagmalfunction na vampira, ginamit ng kalansay ang kanyang mahiwagang singsing na shooting star para burahin ang pagkontrol sa isip, ngunit bigo ang spell dahil sa lakas ng world item. Desperado tulad ng isang gamer na nawalan ng save file, nag-teleport palayo si Ains kasama si Albedo upang kumuha ng panlaban sa kaban ng yaman ng guild. Doon nila nakatagpo si Pandora's Actor, isang madramang doppelganger na sumasalamin sa nakakahiyang kabataan ng bida. Sa tindi ng hiya, binigyan siya ni Ains ng singsing para tumigil sa pag-asal unggoy at nagpatuloy sila sa mosoleo. Sa loob ng silid, ipinakita ng kalansay ang mga rebulto ng kanyang mga lumang kaibigan at sinabing darating ang araw na mapapabilang din siya roon. Dahil doon ay nagpanik si Albedo at niyakap ang matigas na buto ng kanyang amo, at nakiusap na huwag silang iiwan. Ngunit idineklara ni Momonga na haharapin niya si Shaltir ng mag-isa, dahil hinding-hindi niya hahayaang magpatayan ang kanyang mga anak. Nang makita ang matinding katigasan ng ulo ng kanyang amo, humingi na lang si Albedo ng pangako na babalik ito ng buo at ligtas mula sa kabaliwang ito. Pagdating sa labanan, iniabot ni Ains ang 2 world item kina Aura at Marie at inutusan silang bantayan ang paligid. Samantala sa base, nalaman ni Demiurge ang planong pagpapakamatay ng amo, kaya nag-alala ito at pinagalitan si Albedo dahil hinayaan nitong mag-isang pumunta ang kalansay sa kanyang kamatayan. Tinangka ng demonyo na tumakbo palabas, ngunit pinigilan siya ni Cocytus dahil mahigpit nitong sinusunod ang utos na huwag makialam. Dahil dito, hiningi ni Demiurge ang pagtiwalag ni Albedo sa pwesto kapag napahamak ang bida, bagay na tinanggap naman ng babae. Balik sa bakbakan, naabutan ni Ain si Shaltir na hindi makagalaw. Sinamantala niya ang pagkakataon upang magbato ng halos 50 buff spells sa sarili, bago nagpabagsak ng isang super magic spell mula sa langit na naging sanhi ng higanteng crater. Ang problema ay halos walang naramdaman ang vampira, isinuot lang nito ang kanyang Valkyrie armor, hinawakan ang kanyang lance, at tumawa habang sumusugod sa sarili nitong lumikha. Dito na nagsimula ang totoong bakbakan, sinimulan na ni Shaltir na basagin ang tadyang ng bida. Subalit ginamit ni Ains ang kanyang karanasan sa laro upang hulaan ang mga galaw at pigilan ang babae. Sa matinding inis, nagpatawag ang vampira ng kopya para pigilan ang kalansay, ngunit winasak ni Ains ang kopya kahit pa sinaksak siya ng paulit-ulit na naging sanhi ng pagkaubos ng kanyang mana. Sa isang desperadong hakbang, ginamit niya ang Cry of the Banshee na nagpasabog sa buong arena,
ngunit buo pa rin si Shaltir habang nakangiti ng malupit sa kanyang hapunan. Dahil sagad na si Ain sa kanyang limitasyon, nagtanong ang vampira kung mayroon ba siyang huling habilin, ngunit tinuya siya ng kalansay at sinabing ang pagkabugbog niya ay bahagi talaga ng kanyang master plan. Mahinahon na ipinahayag ng bida na nahulog ang vampira sa patibong sa pag-aakalang wala na siyang alas. Natakot sa sarili nitong plano, sumugod si Shaltir gamit ang kanyang lance, ngunit biglang isinuot ng ating bida ang pilak na armor ni Touch Me gamit ang mahika. Tinamaan ang vampira ng taga sa dibdib mula sa maalamat na espada, at habang ipinaparada ni Ains ang buong sandata ng guild, nagawa pa rin siyang matusok ng sibat sa pag-aakalang sisipsipin nito ang kanyang buhay. Ngunit ang isang nagsasalitang wristwatch ay nag-anunsyo na tapos na ang oras, kaya ginamit ni Ains ang cash item para mapabilis ang proseso ng kanyang pinakamalakas na mahika at tuluyang iwasan ang cooldown. Nagtangka si Shaltir ng suicide attack, ngunit naabala siya ng isang third-party skill kaya naman tuluyan siyang nilamon ng mahiwagang liwanag, habang inaamin na ang kanyang Panginoon talaga ang pinakamalakas sa buong Nazarick. Balik sa base, inihanda ng kalansay ang pagbuhay sa nasawing guardian, na muling nabuhay ng walang kaalam-alam sa mga nangyari. Nagpanik lang ang vampira nang napagtanto na nawawala ang kanyang mga breast pads, at tinanggap naman ni Ains ang lahat ng pagsisisi sa buong gulo at nagpa siya na kailangang maging mas malakas ng Nazarick, kaya inutusan niya silang mag-focus sa Great Lake ng mga lizardmen. Pagkaraan ng ilang buwan, na-promote si Momon sa pinakamataas na adventurer rank na Adamantite, habang ang Slain Theocracy naman ay umiiyak sa takot dahil sa pinalakas na vampira. Handa na para sa isa pang laro ng pagkukunwari, inutusan ni Momonga ang vampira na pakilusin ang higanteng Gargantua para sa kanilang susunod na palabas. Samantala, ang kapitan ng Black Scripture ay nakikipagtsismisan tungkol sa pagkawala ng kanilang mga kasamahan sa kamay ng isang lalaking nagngangalang Ains Olgaun. Habang ang Platinum Dragon Lord ay nagising mula sa kanyang pag-idlip at nakipag-usap sa isang matandang hukluban tungkol sa pagbabalik ng isang masamang puwersa, na malinaw namang walang ideya sa mabutong bangungot na naghihintay sa kanila. Sa Reestais Kingdom naman, ang hari at ang mga maharlika ay nagtatalo sa politika hanggang sa pumunta si Gazef para magulat tungkol sa kung paano siya muntik nang mamatay. Nang tanungin tungkol sa kanyang tagapagligtas, ginarantiyahan ni Gazef na si Ains ang perpektong katuwang ng kaharian. Lumipat naman sa kapatagan kung saan nakasagupan ni Momon at Nabi ang isang higanteng basilisk. Dahil wala siyang oras para sa mahabang kwento, pinugutan ng bida ang halimaw sa isang kisapmata at patakbong bumalik sa kanyang kuta. Lumitaw si Ain sa kalangitan at nag-teleport para makipagkita kay Albedo, na agad namang nagtangkang yakapin ang kanyang amo dahil sa hindi mapigilan na pagnanasa. Pinilit nilang pagganahin ang emosyon ng kalansay upang mapigilan itong maihi sa takot sa kanyang kawalan ng balakang. Pagkatapos ma-update ang mapa ng mundo at tingnan ang mga gagawin ng kanyang alipin habang nagtatayo sila ng mga lihim na kuta, hinanap ni Ains ang vampirang si Shaltir na kasalukuyang nagpapakalasing sa alak upang limutin ang kanyang nabigong pag-aalsa. Isang nakasuot na penguin ang sumulpot para kausapin ang kawawang babae, ngunit lalo lamang nitong pinalalim ang depresyon sa isip nito. Doon naman sa malaking lawa, dinalaw ng magsasaka ng isda na si Zariuso ang kanyang kapatid para sa isang maikling kwentuhan. Ngunit ang sandaling iyon ay marahas na naantala ng harangan ng isang undead na utusan ang langit sa itaas ng nayon, sabay anunsyo na ang lahat ng mga nakakaawang butiki ay malapit ng gawing mga mamahaling design sa handbag. Nagpanik ang buong grupo ng mga lalaking butiki sa Greenclaw Village matapos ang deklarasyon na malapit na silang maging barbecue. Ginamit ni Zariuso ang kanyang utak at napagtanto na kung sila pa lamang ang ikalawang sakripisyo sa listahan, ang iba pang mga tribo ay kasama rin sa kakatayin. Dahil naalala niya kung paano sila muntik nang magpatayan noon dahil sa kawalan ng pagkain, inilatag niya ang ideya na magtatag ng isang dambuhalang alyansa. Dahil hindi naman talaga kilala ang grupong ito sa diplomasya, inamin ni Zariuso sa kanyang kapatid na kung tatanggihan ng ibang tribo ang mapagkaibigang imbitasyon, uubusin na lamang niya ang lahat bago umalis kasama ang kanyang alagang hayop. Samantala sa nicho ng mga halimaw, nahuli ng demonyong si Demiurge ang nahihibang na penguin habang nagpapanggap bilang punong tagapangasiwa kapalit ng nawawalang si Sebas. Nagtatrabaho na parang aso ang walang silbing ibon, at nanunumpang ito ang magtitiyak sa kanya ng trono ng Nazarick. Dumating naman si Zariuso sa Red Eye Tribe at nakatagpo ang kanilang pansamantalang pinuno, ang albino na si Crush Lulo. Ang kakaibang kulay nito ay pumukaw sa kanyang likas na pagnanasa, kaya't sa mismong sandaling nagtama ang kanilang mga mata ay agad niya itong inalok ng kasal. Bigla ring nanalasa ang pagnanasa sa babaeng butiki,
ngunit nagawa nilang pigilan ang kanilang mga sarili para pag-usapan ang nagbabadyang katapusan ng mundo. Sinubukan ni Crush na umatras at iminungkahi na lumikas, ngunit nagbitiw si Zaryuso ng banta na ang pagtakbo ay magdudulot lamang ng isa pang madugong digmaan, kaya napilitan ang puting butiki na tanggapin ang alyansa. Nang tanungin kung paano nakaligtas ang kanyang tribo sa nakaraang krisis, lumuluhang inamin ng babae na nilagyan nila ang kanilang mga tiyan sa pamamagitan ng pagkain sa sarili nilang kalahi. Ngunit pinunasan niya ang kanyang mga luha nang makatanggap ng haplos mula sa kanyang bagong kasintahan. Habang ang mga paghahanda para sa labanan ay inilipat ng isang insektong katulong sa mga kamay ni Cocytus, dumating ang magkasintahang butiki sa kabilang tribo. Doon ay nagpasya ang mayabang na si Zenbero na sayang lang ang pagsasalita, kaya hinamon muna niyang makipaglaban si Zaryuso bago pa man ito marinig ang salitang kapayapaan. Iniisip ni Zenbero na ang pinakamainam na paraan para makipagkaibigan ay sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga kamao, kaya hinamon niya si Zaryuso para sa titulong pinuno. Tinanggap ito ni Zaryuso sa kondisyon na pakawalan ang kanyang kasintahan kung sakaling siya ay mapatay. Nagsimula ang bakbakan kung saan nagawang ang makatama ni Zenbero, ngunit mas mabilis pa siyang naubusan ng lakas kaysa sa sweldo ng isang minimum wage earner, kaya bumagsak siya sa matinding pagod dahil sa pambihirang epekto ng espada ng kanyang kalaban. Bilang isang mabuting talunan, naghanda siya ng piging at nangakong isasabak ang kanyang tribo sa digmaan. Nagpasya si Zaryuso na gagamitin niya ang kayabangan ng kaaway laban sa mga ito, habang si Crush naman ay gumamit ng utak at nagpasya na sumuko na lamang para hindi siya magwakas bilang isang handbag. Sa huli, ipinangako ng babaeng butiki kay Zaryuso na huwag itong mamamatay bago ibigay ang sagot na labis nitong inaasam. Pagkaraan ng 4 na araw, naganap ang pagtitipon sa Razortail Village, kung saan binuo ng mga pinuno ang isang suicide squad. Sa kabilang panig, ipinadala ni Cocytus ang kanyang hukbo ng mga buto at mga zombie, ngunit napakataas ng moral ng mga butiki kaya naman sinimulan nilang labanan ang hukbo ng mga patay. Nang matanto ang nagbabadyang kahihiyan, tumawag si Cocytus kay Demiurge para humingi ng mga payo kung paano hindi mapapahiya sa harap ng kanyang amo. Ipinaliwanag ng payat na demonyo na sinadya ng higanteng mahiwagang kalansay na magpadala ng basurang hukbo para lamang subukan ang kapasidad ng utak ng insektong yelo. Dahil wala ng pagpipilian, ipinatawag ni Cocytus ang isang Elder Lich, na sumulpot at agad na nilagyan ng sugat ang mga commander. Sumugod si Zaryuso at ang albino sa gitna ng labanan gamit ang isang ahas na may 4 na ulo bilang kalasag, habang nililibang naman ng mayabang ang mga mas mababang kalansay. Tinugis ni Zaryuso at Crush ang pinuno ng mga bangkay, ngunit dahil ayaw niyang gumamit ng malawakang kapangyarihan na maaaring magpalamig sa kanyang sariling kasintahan, nagpakawala si Zaryuso ng isang hamog mula sa kanyang espada. Mas naligaw pa ang Lich kaysa sa isang bulag na aso sa palengke ng karne, kaya nabitawan nito ang kanyang depensa at mabilis na sinaksak ng mismong bungo, dahilan upang mamatay ito at matiyak ang tagumpay ng mga butiki. Nanatiling nakatayo roon si Cocytus na mukhang tanga habang ipinapatawag siya ni Momonga sa opisina ng prinsipal. Samantala, ang mga butiki ay nagpapakasaya sa rurok ng pagdiriwang matapos nilang tuluyang talunin ang hukbo ng mga buto. Pumunta si Zenbero upang gisingin ang bayani ng araw na iyon, ngunit nahuli niya si Zaryuso at ang albino na halos magkapatong nasa gitna ng kubo. Agad siyang umatras at hinayaan na lang sa kanilang pribadong sandali ang magkasintahan. Samantala sa loob ng puntod ng Nazarick, tinipon ng korporadang kalansay ang buong koponan at ipinakilala si Victim, isang kakaiba at lumilipad na similya na nagsisilbing tila isang granada. Matapos makipagkwentuhan kay Demiurge tungkol sa mga tupa na may 2 paa, at matapos mangako ng isang parusa na halos hindi na mahintay na matanggap ni Shaltir, matagumpay na nailagay ni Ains ang dambuhalang insekto sa isang sulok. Umamin si Cocytus na nagmukha siyang mahina at nagkulang sa mga commander, na siyang nagpatawa kay Ains sa kanyang isipan dahil nakita niya ang paglaki ng kanyang alaga. Simple lang naman ang parusa, ang ubusin ang buong latian ng mag-isa, ngunit naglakas loob si Cocytus at nakiusap na huwag patayin ang mga butiki dahil kapaki-pakinabang din naman ang mga ito. Nagwala naman si Albedo at bumubula pa ang bibig sa galit, ngunit iminungkahi ni Demiurge na gawing mga daga sa lipunan ang mga butiki, upang masubukan ang kanilang pamamahala ng hindi gumagamit ng pananakot. Inaprubahan ng pinuno ang napakahusay na ideya at iniutos sa kanila na gamitin ang dambuhalang batong robot na si Gargantua. Balik sa latian, halos atakihin sa puso ang mga butiki nang makita nilang dumating ang tunay na may-ari ng laro, na agad nagpakawala ng isang napakalakas na mahika na nagpalamig sa buong lawa.
Inihagis ng dambuhalang golem ang isang dambuhalang parisukat na bato sa tubig, habang ang mga kalansay naman ay gumawa ng isang nakakatawang hagdan gamit ang kanilang mga katawan, at ang pinakamataas na nilalang ay umupo sa kanyang trono para lamang ipagmalaki ang kanyang pagiging maharlika. Nang subukan ni Nazariuso at ng pinunong si Shizuriyu na makipagnegosasyon, nagpakawala si Demiurge ng isang utos gamit ang kanyang boses na humikayat sa kanilang mga mukha na ibaon sa putikan. Ibinigay ni Ains ang huling babala na mayroon lamang silang 4 na oras para talunin si Cocytus, kung hindi ay gagawin silang balat para sa sapatos. Sinubukan ng pinuno na sumuko na lang at magtaas ng puting bandila, ngunit hindi tumatanggap ng ganoon ang kalansay. Dahil alam nilang may nakalaan na silang kabaong, nagpa siya ang 5 pinuno na magtungo sa katayan ng mag-isa upang iligtas ang natitira nilang kasamahan. Kinukumbinsi ni Zariuso si Crush na manatili na lamang, at sa isang sandali ng matinding kawalan ng pag-asa bago ang kamatayan, nakiusap ang babaeng butiki sa ating bayani na ibaon na ang kanyang buntot sa mismong sandaling iyon. Doon naman sa bagong base sa kagubatan, tumanggi si Ains na maupo sa magarbong tronong gawa sa buto na binuo ni Demiurge, at sa halip ay pinili niyang gamitin ang nakaluhod na vampira bilang kanyang upuan. Habang umiiyak sa matinding ligaya ang vampirang babae dahil nararamdamang nakapatong ang boss sa kanyang likod, nagpalakpakan naman ang lahat sa katalinuhan ng kanilang amo, maliban kay Albedo na halos sumabog na sa matinding selos at galit. Nang buksan ni Ains ang kanyang kristal na telebisyon upang tingnan ang mga butiki, aksidente niyang napanood ang isang pangmatandang palabas kung saan nakita niya si Zariuso na pinagpapawisan na sa pakikipagtalik sa babaeng butiki. Nabigla ang kalansay at agad na pinatay ang mahika, sabay gawa ng isang palusot na tinitiyak lamang ng mga ito ang kaligtasan ng kanilang lahi upang palamigin ang ulo ng mga nasusuklam na tagapagbantay. Sumikat ang araw at handang-handa na si Cocytus sa gitna ng labanan habang naghihintay sa mga isasakripisyo. Gumawa ang tagapagbantay ng mga haligi ng yelo upang magsilbing tarangkahan at nagbabala na ang sinumang tumawid ay makakatagpo na ang kanilang lumikha. Ngunit mas matimbang ang dangal kaysa sa buhay para sa mga pinuno ng butiki kaya naman sumugod pa rin sila. Nagpakawala si Cocytus ng isang kakaibang lamig na agad naging yelo ang mga kawawang tribo, at doon na nagsimula ang madugong labanan. Ang butiki na may tirador at ang butiki na may sibat ay mabilis na naging sushi sa loob ng ilang segundo. Sinubukan naman ng matipunong si Zenbero na gumamit ng sining ng pakikipaglaban upang sabayan ang mga patama ng boss, ngunit nawalan siya ng kamay sa proseso, at binali ang sarili niyang leeg sa isang pagpapakamatay na pag-atake na hindi man lang nagasgas ang baluti ng insekto. Ang magkapatid na butiki na lamang ang natira na lumalaban sa putikan, nagpakawala si Zariuso ng kanyang nagyayelong hamog habang sumubok namang umatake si Shizuriyu, ngunit hindi nagtagal ay nahati rin sa dalawa ang matandang kapatid. Sa huling banat, nadulas ang espada ni Zariuso sa sarili nitong dugo habang sinusubukang saksakin ang dibdib ng kalaban. Ang magandang estratehiya ay bumanggalang sa malakas na depensa ni Cocytus, at ang bida na may kaliskis ay nahiwa at tuluyang ipinadala sa kabilang buhay. Dahil napuno na ng mga bangkay ng butiki ang paligid, pumalakpak si Momonga para sa insekto at hinirang ito bilang bagong pinuno ng latian. Nang ipinahayag ni Ains na gawing mga zombie ang mga bangkay, nagmungkahi ng kakaiba si Cocytus na mas mabuting panatilihin silang buhay bilang mga mandirigma. Nagustuhan ng kalansay ang ideya, kaya tinawag niya ang babaeng butiki sa kanyang opisina at binigyan ng isang alok na hindi nito matatanggihan, kung saan bubuhayin niya si Zariuso ngunit kailangan nitong maging espiya ng Nazarick. Nagising si Zariuso mula sa kamatayan na litong-lito, at agad na humalik sa paan ng mahiwagang kalansay habang nakiusap na buhayin din ang kanyang mga kasamahan, bago muling nawalan ng malay sa bisig ng kanyang kasintahan dahil sa matinding pagod. Sinabi nito na itutuloy ang lahat kapag bumalik na ang lakas nito, at sumagot naman ang isa na ayos lang basta't makapagpahinga ito sa kanyang tabi. Naglalakad naman si Sebas sa kabisera ng matisod niya ang isang gumagalaw na supot ng basura sa isang eskinita. Dahil sa kanyang pagiging matulunging Ginoo, binuksan niya ang supot at nakita ang isang babae na nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Sinubukan pang magmatigas ng lokal na bugaw habang ipinagmamalaki ang tungkol sa mafia ng Eight Fingers, ngunit simpleng binigyan lang ito ni Sebas ng barya sa mukha at dinala ang babae na parang isang ligaw na hayop. Pagdating sa mansyon, isinagawa ng malupit na slime na si Solution ang pinaka-nakakakilabot na medikal na pagsusuri sa kasaysayan ng anime. Ang babae na nagngangalang Tuware ay mayroong sakit na syphilis, mga bali na buto at mga sugat sa likuran, at matinding adiksyon sa droga na mas malala pa sa kahit anong talamak na adik. Gusto sanang itapon ni Solution ang babae sa basurahan o kaya naman ay kakainin ito para sa hapunan,
ngunit nagutos si Sebas na gumamit ng mga healing scroll at sinabihan ang katulong na huwag itong isumbong kay Ains. Matapos ang isang mahiwagang paggaling, nagising si Tuwari na parang bago ang pakiramdam, mabilis na naubos ang isang plato ng pagkain, at nakatanggap ng pangako ng proteksyon mula sa desperadong matanda. Samantala, ang dating sikat na mandirigmang si Brain ay nagising na umiiyak mula sa isang bangungot tungkol sa vampira at humagulgol sa harap ni Gazef. Para tapusin ang gabi, nananalasa ang mga mahiwagang babae ng Blue Rose bilang mga wizard at sinunog ang mga taniman ng damo ng mafia. Nagpatawag naman ng emergency meeting ang mga board of director ng Eight Fingers na mukhang mga nawalan ng pera, at nagutos ang pinuno ng slave trade sa kanyang mga tauhan na bawiin ang depektibong kalakal na ninakaw ni Sebas. Sa kabilang banda, ang makapangyarihang Panginoon ng Kamatayan na si Ains ay nagpapalipas ng hapon sa pagbibilang ng kanyang mga barya, na para bang isang pulubing empleyado na naghihintay ng susunod na sahod. Lumipat ang eksena sa batang si Klein na basang-basa sa pawis habang nakikipag-ensayo kay Gazef, ngunit tinalikuran lang siya ng kapitan at hinarap sa masakit na katotohanan na ang kanyang lakas ay parang basang papel at hinding-hindi siya makakalampas sa gold rank. Dahil walang ideya sa sarili niyang kawalan ng galing, ang sunod-sunurang aso ng kaharian ay nakasalubong si Prinsipe Zanak, na nagbabala sa kanya na si Prinsesa Renner ay isang halimaw. Subalit bingi si Klein sa mga masamang balita at nagmamadaling makipag-usap sa kanyang mapagpanggap na Diyosa at sa mga babae ng Blue Rose. Nabasa nila ang cipher ng mafia sa loob lang ng 2 segundo at nagpa siya na salakayin ang brother ng Eight Fingers, pero sinubukan nilang huwag isama si Klein dahil baka mamatay lang ito sa isang ihip ng hangin. Sa ibang bahagi ng lungsod, bumalik si Sebas sa mansyon at nadatnang nagluluto si Tuwari na parang isang mapagmahal na asawa. Ang matandang mahilig ay agad na nabulilyaso ng isang korap at mukhang baboy na gwardya, kasama ang isang lalaking may suit na nagngangalang Succulent, ang kumatok sa pinto at nagbanta na kakasuhan ang butler sa kasong pagkidnap. Binigyan nila si Sebas ng 24 na oras para ibalik ang babae, sa pag-asang makakakuha sila ng malaking salapi sa pamamagitan ng pangingikil. Inayos ng matanda ang kanyang kurbata at lumabas para maglakad upang palamigin ang kanyang ulo. Sa sandaling sumara ang pinto, ang selosang si Solution ay agad na tumakbo sa celestial telephone para isumbong ang kanyang kasamahan kay Momonga, na nagpapatunay na hindi talaga mapagkakatiwalaan ang mga babae. Gumapang naman si Klein patungo sa bahay tuluyan para ipahatid ang mensahe ng pagsalakay sa Blue Rose, at nagsimulang maglaway sa inggit habang nakikinig sa mga kwento tungkol sa Dark Knight na si Momon, habang nangarap na darating ang araw na hindi na siya magiging isang pabigat. Samantala, ang dating matapang na mandirigmang si Brain ay nagpatuloy sa kanyang buhay bilang isang depresibong pulubi sa lansangan ng kapital, ngunit nagkaharap ang landas ng 2 hangal at sakto noong nagpa siya ang butler na magpakitang gilas, kung saan tinapos niya ang isang gulo gamit ang isang mabilis na suntok. Dahil nahumaling sa pagkalalaki ng matanda, sinundan siya ng pulubing mandirigma sa isang madilim na eskinita upang magmakaawa para sa isang pagsasanay. Pumayag si Sebas na maging Master Miyagi nila, at sinubukan ang kakayahan ni Klein na kayang magpaihi sa salawal ng sinuman. Naiwasan lang ng bata ang nakamamatay na atake dahil naisip niya ang kanyang baliw na prinsesa, kaya nakatanggap siya ng tapik sa balikat dahil hindi siya inatake sa puso. Bago matapos ang therapy, 5 tauhan ng mafia ang sumulpot sa pag-aakalang kaya nilang talunin ang butler ng Nazarick. Pinitik ni Sebas ang 3 ng mas mabilis pa sa isang kurap, at iniwan ang mga natira bilang takdang aralin para sa kanyang mga bagong estudyante. Pinawisan ng dugo sina Brain at Klein para tapusin ang laban, at doon nila napagtanto na kayang patumbahin ng matanda ang pinakamagagaling na mandirigma ng kaharian gamit lang ang isang kamay. Nang natumba na ang mga kalaban, kinuha ni Sebas ang lokasyon ng kanilang kuta, at nalaman na ang base ay ang mismong bahay kung saan niya niligtas si Tuwari. Ngayon ay magkakasamang naglakad ang 3 para gawing giniling ang mafia, sinalakay ni na Sebas at ng pambansang pabigat na si Klein ang isang marangyang bahay. Nagpa siya si Sebas na dumaan mismo sa harapang pinto, at nagbabala sa 2 na gagawin niyang giniling ang anumang haharang sa kanya, pero magalang na nakiusap sina Brain at Klein na patawarin ang 2 pinuno ng sindikato. Winasak ng matanda ang bakal na pinto na parang basang papel at nahuli ang nakakadiring mataba na nakapatong sa isang alipin sa sahig. Dahil sa banal na galit, nagpakawala si Sebas ng isang napakalakas na sampal na naging parang durog na kamatis ang mukha ng lalaki. Nang subukan ng mataba na bilhin ang sarili niyang buhay gamit ang mga barya, nagpa siya si Sebas na hindi man lang ito karapat-dapat na gawing pataba sa lupa kaya sinipa niya ang baliw sa gitna, dahilan upang mahati sa 2 ang problema. Sa silong naman,
palihim na pumasok si Climb at diretsyong nabangga ang mga pinuno. Ginamit ng isang pinuno ang kanyang mga murang mahika para bugbugin ng walang awa ang bata, ngunit biglang sumulpot si Brain at pinakawalan ang kanyang orihinal na teknik na God Flash para wasakin ang mukha ng kalaban. Nang madakip ang kanilang pangunahing target, nakipaghapunan si Brain kay Gazef para magtsismisan tungkol sa sadistang vampira na nagbigay sa kanya ng trauma. Bumalik naman si Sebas sa mansyon sa pag-aakalang tapos na ang kanyang trabaho, ngunit nadatnan niya si Solution at nagbalita sa kanya na naghihintay ang pinunong bungo sa sala. Samantala, bumalik si Climb na parang asong masaya sa kanyang baliw na si Prinsesa Renner. Nagpakita naman ang prinsesa ng isang pagganap habang pinupuri ang kanyang alagang aso sa harap ng isang espiyang maid, ngunit sa loob ng kanyang madilim na isipan, nagbabalak na siya kung paano hiwain ang kawawang babae dahil lang sa paghinga nito sa parehong hangin na nilalanghap ng kanyang minamahal ng walang kaukulang paggalang. Para tapusin ang gabi, tinipon ng kalbong si Zero ang natitirang mga miyembro ng Six Arms upang tugisin ang sinumang nangahas na sumugod sa kanilang bahay aliwan. Pumasok si Sebas sa silid ng pinuno habang pumapatak ang kanyang pawis. Ang dakilang kalansay na si Ains at ang palakang si Demiurge, kasama ang lumilipad na si Milia na si Victim, at ang higanteng insekto ng yelo na si Cocytus ay nakatitig sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Inutusan ni Ains si Sebas na patayin ang bago nitong asawa na si Tuware para lamang subukan ang katapatan ng matanda. Walang pag-alinlang ang ibinaba ng butler ang kanyang kamay upang ipadala ang babae sa kabilang buhay, ngunit pinigilan ni Cocytus ang ataking ito. Dahil dito, naipasa ng may pinakamataas na marka ang pagsubok sa katapatan, kaya naman nanatili ang matanda sa Nazarick, at nagsumamo naman si Tuware na payagan pa rin siyang maglampaso ng mga sahig ng mansyon dahil sa kanyang madilim na nakaraan. Nang humingi si Sebas ng basbas sa kanyang amo na itabi ang babae, hinalikan niya ito, na nagpapatunay na ang pilak na lobo ay may natatanging karisma at galing pa rin. Ngunit si Demiurge, na sadyang panira ng magandang usapan gaya ng dati, ay ninais pa rin gawing karne ang babae para lamang makasiguro. Sumunod ang isang pagtatalo na nagdulot kay Ains ng mga sentimental na pagbabalik-tanaw sa kanyang mga kaibigang nag-aaway sa voice chat ng laro noon. Labis na naantig ang kalansay sa alaala kaya pinatawad niya ang lahat, kinupkop si Tuware bilang isang pansamantalang katulong, inilagay ang kawawang babae sa ilalim ng ganap na proteksyon ng kanyang pangalan, at tinanggal pa si Sebas sa kanyang tungkulin bilang pinuno ng Pleiades. Sa isang lihim na sandali, ipinagtapat ni Ains sa palaka na ginagawa niya lamang ito dahil sa alaala ng kanyang lumang kasamahan. Kinaumagahan, lumabas si Sebas upang bumili ng pagkain, habang si Prinsesa Renner naman ay nagdaos ng isang pulong ng digmaan kasama ang Blue Rose. Nagplano siya ng 8 magkakasabay na operasyon laban sa mga kuta ng sindikato, at inilabas si Kapitan Gazef bilang kanyang alas sa laro. Nang bumalik si Sebas mula sa pamimili, nakatagpo siya ng isang mayabang na sulat mula sa Six Arms na nagpapabatid sa kanya na bihag nila ang kanyang sinisinta at hinamon siya sa isang labanan. Dahil masyadong abala si Ains, atubiling hinawakan ni Albedo ang tungkulin at ipinadala ang pangkat ng pagsalakay. Ngunit ang tunay na nakakagulat na pangyayari ay nang magwala ang babae sa sarili nitong silid, kung saan binatikos niya ang bagong pangalan ni Ains at hinagis ang watawat ng guild sa sahig upang may pagkahumaling na sambahin ang lumang watawat ng Momonga. Inipon naman ni Demiurge ang pangkat ng mga kakaibang nilalang upang planuhin ang kabuoang pagkaubos ng kriminal na sindikato. Nagpakita siya ng larawan ng isang taong hindi dapat patayin, at habang nakatitig ng diretsyo sa sadistang vampira, nagbabala siya na mahigpit na ipinagbabawal ang pagpatay sa taong ito, at nilinaw na hindi opsyon ang mabigo kung ayaw nilang magalit ang amang kalansay. Habang pinapahiran ni Climb ng langis ang kanyang baluti para magpanggap na ninja, dumating ang pangkat ng pagsalakay sa pinagtataguan ng kaaway at nakasalubong si Sebas. Nagpa siya ang matanda na maglakad ng mag-isa sa pangunahing pintuan upang ilabas ang basura, habang ang iba naman ay palihim na dumaan sa likod upang iligtas ang dalaga. Naglakad si Sebas sa pangunahing bulwagan na napapaligiran ng mga hamak na sundalo, at 4 na baliw mula sa Six Arms na nag-aakala na sila ang mga Diyos ng Olympus. Nang magkamali ang isang kalansay na hangal na tawagin ang sarili bilang ang hari ng mga kalansay, labis na nagalit si Sebas sa kalapastanganang ito. Pinasabog niya ang ulo ng peking hari at pinugutan ang lumilipad na babae, sinuntok ang ulo ng ikatlong lalaki hanggang sa tuluyang matanggal, at tinapos ang huling iyakin sa loob lamang ng eksaktong 10 segundo. Nang kumpirmahin ni Solution na wala ang kanilang amo sa silid ng mga mayayaman, binigyan si Sebas ng isa pang 10 segundo upang hiwain ang mga mapaglarong mayayaman. Sa isa namang kuta,
Nagising ang mayabang na si Hilma at natuklasang ang kanyang mansyon ay binalot na ng mga ligaw na damo, kung saan nakatagpo niya ang mapagpanggap na batang si Marie at ang insektong katulong na si Entuma, na kasalukuyang kinakagat ang braso ng isang empleyado. Binali pa ni Marie ang binti ng babae bilang karagdagang parusa at kinakaladkad ang kawawang babae gamit ang buhok nito ng walang kaunting awa. Binulabog naman ng matipunong si Gagaran ang oras ng merienda ni Entoma at nagsimula ang kanilang bakbakan. Naglabas ang insektong katulong ng ilang kakaibang nilalang mula sa kanyang mga bulsa at muntik nang ipadala ang bida sa kabilang buhay, hanggang sa sumulpot ang mababang vampira na si Evil Eye upang magbitiw ng mga mapanuring salita. Tinawag ni Evil Eye na pangit ang katulong at tinambakan ito ng mahiwagang pamatay kulisap, na naging dahilan upang matanggal ang pekeng mukha ni Entoma at mailantad ang kanyang tunay at galit na boses ng halimaw. Bugbog saradong inabot ni Entoma sa 3 hanggang sa maubusan siya ng kapangyarihan, ngunit biglang sumulpot mula sa kung saan ang Panginoon ng demonyo na si Demiurge upang iligtas ang kanyang tauhan. Agad siyang nagtayo ng isang pader ng apoy na aksidenteng tumupok at naglaho kina Gagaran at Tia, kaya naiwang mag-isa si Evil Eye na humarap sa isang halimaw na hindi matatalo. Ngunit bago pa man siya gawing inihaw, bumagsak si Momon mula sa langit, na nagpakita ng isang pambihirang porma ng bayani upang agawin ang eksena at itanong kung sino ang kontrabida para sa linggong ito. Habang nagbabanta ang isang demonyo sa lungsod, ang mababang vampira na si Evil Eye ay tuluyang nabihag ang puso at nakiusap na makipag-alyansa kay Momon, na tinanggap naman nito ng walang pag-alinlangan. Sa gitna ng labanan, sinalag ng madilim na Panginoon ang isang pag-atake mula sa itaas at nakagat ng isang parasito sa balikat, ngunit binaliwala niya lamang ang kagat nito upang kargahin si Evil Eye sa kanyang mga bakal na bisig, na nagdulot sa vampira na kumilos na parang isang teenager na babae sa isang konsyerto ng boy band. Umatras si Demiurge sa likod ng isang pader ng apoy, na nagbabala na ang sinumang tumawid doon ay gagawing inihaw, at nakumbinsi ni Momon ang babae na ang paghahabol sa kanya ay isang pagpapakamatay, na nagtulak sa babae na manumpang nais lamang niya itong protektahan. Sa ibang dako, niligtas ni na Brain at ang walang silbing si Klein si Tuware, ngunit nahulog sila sa isang patibong na inihanda ng kalbong pinuno na si Zero. Binigyan si Lockmeyer ng isang malakas na suntok at sinubukan nitong isali si Brain para sa kanyang grupo ng mga talunan, ngunit agad na napagtanto ni Brain na si Tuware ay isa lamang ilusyon na nilikha ng manggagawa na si Succulent. Gamit ang mahiwagang kagamitan upang mailantad ang tunay na kalaban, ibinuhos ni Climb ang kanyang gayuma at nagpakawala ng isang sipa diretso sa mga itlog ni Succulent, na tuluyang tumapos sa kinabukasan ng kawawang lalaki. Sa labis na galit sa pagkawala ng kanyang kasama, sinubukan ni Zero na makipaglaban ng seryoso, ngunit biglang sumulpot si Sebas mula sa kung saan. Binaliwala ng Butler ang batas ng pisika at sinalo ang pinakamalakas na suntok ni Zero, nang diretso sa kanyang dibdib nang hindi man lang nagugulo ang kanyang kurbata. Pagod na sa pakikipag-usap, gumanti si Sebas ng isang heel drop na bumasag sa bungo ni Zero na parang bulok na pakwan, habang bumubulong siya na mas malakas lang siya ng kaunti. Bumalik sa base, iniulat ni Nabe ang labanan sa Insect Maid. Nagkunwari si Momo na galit, ngunit lihim niyang inamin na tinanggap lamang niya ang misyong ito para sa pera at para sa kanyang karangalan, habang ang nahihibang na si Evil Eye naman ay patuloy lang sa pagpantasya sa kanya. Malayo mula roon, nagtawag ng emergency meeting si Prinsesa Renner upang maglatag ng isang suicide plan na gagamit sa mga adventurer bilang kalasag. Nang binalaan siya na baka mamatay ang kanyang alagang tuta na si Climb, ngumiti lamang siya at ipinakita ang kanyang tunay na demonyong mukha, dahil plano niyang panatilihin itong sugatan upang magkunwaring isang mapag-alagang nurse sa kanya magpakailanman. Sumulong ang hukbo ng mga adventurer upang iligtas ang mga sibilyan, habang si Momo naman ay biglang nahulog mula sa langit, na nagpabagsak sa mga halimaw at umasta na parang isang hindi matitinag na bayani. Sa gitna ng kaguluhan, nakasalubong ni Brain ang nagbabalat kayo na si Shaltir at naisip niyang harapin ang halimaw na tumapos sa kanyang kinabukasan noon. Ginamit ni Brain ang kanyang sikretong teknik at nagawa ang isang napakalaking tagumpay na maputol ang dulo ng kuko nito. Pagkatapos ng isang kislap ng liwanag, ipinagdiwang ni Brain ang kanyang tagumpay na tila ba nanalo siya sa loto, bago mabilis na tumakbo para sa kanyang buhay habang si Shaltir naman, na sumusunod sa script ni Demiurge, ay hinayaan na lamang na makatakas ang mga tao. Samantala, ang pangunahing labanan ay nagmukhang isang murang dulaan kung saan nagkunwari si Momon na nakikipaglaban kay Demiurge, at si Nabe naman ay nakikipagpalitan ng mga suntok sa mga demonyo habang nagchichismisan sila tungkol sa trabaho na eksaktong parang isang coffee break sa opisina. Pinagpawisan naman ng malamig si Evil Eye habang kalaban sina Alpha at Delta,
kung saan nakatanggap siya ng matinding atake at nabasag ang kanyang maskara, na tumupad sa 4 na hakbang na master plan ni Demiurge upang mag-ani ng walang katapusang kasikatan para kay Momon. Nagpahayag si Demiurge na umurong muna siya upang magligtas ng mga buhay, at ang uto-utong si Evil Eye naman ay niyakap si Momon habang tumalon sa tuwa dahil labis siyang humanga sa pambatang pagganap ng kalansay. Kinaumagahan, umalis sina Momon at Neb patungong Irantel na nakatanggap ng karangalan at salapi. Naiwang malungkot si Evil Eye sa pangungulila, hanggang sa ipinaalala ng kanyang kaibigan na si Gagaran na mayroon naman siyang teleportation magic at maaari niyang bisitahin si Momon kailanman niya gusto, na ikinagulat ng vampira nang malaman ang kanyang sariling katangahan. Malayo naman doon, idineklara ni Aura na ang Eight Finger Syndicate ay pagmamay-ari na ng Nazarick, at ang mga natirang miyembro ay mabilis na napaamo dahil sa takot na muling maging laruan ng isang higanteng ipis. Sa wakas ay napagtanto na rin ng kalabang imperyo ang panganib, at ang magic caster na si Fluder ay nagsimula ng mag-imbestiga sa tunay na lakas ng lalaking nagngangalang Momon. Tinipon naman ng Panginoong Kalansay ang kanyang mga tauhan at nagpamahagi ng mga gantimpala para sa kanilang mahusay na pagpapanggap. Nakakuha si Sebas ng mga damit para sa kanyang kasintahan, nakatanggap si Solution ng pahintulot na paglaruan ang mga buhay na bilanggo, at ang insect maid na si Entoma ay binigyan ng pahintulot na kunin ang boses ni Evil Eye sa hinaharap. Matapos ang burokratikong gawain, nag-relax si Ain sa isang slime bath upang linisin ang kanyang mga buto, na nagpapatunay na ang kanyang pag-iisip bilang isang Japanese na tao ay buo pa rin. Ngunit ang tunay na drama ay naganap sa ibaba kung saan ipinagmalaki ni Albedo ang kanyang pambihirang bicorn kina Shaltir at Aura, ngunit napansin niya ang isang kapintasan sa panuntunan na tanging mga babaeng hindi na birhen lamang ang maaaring sumakay sa nilalang na iyon. Ang malanding babae, na dapat ay diyosa ng pagnanasa, ay napaluhod at umiyak habang inaamin na ang kanyang garahe ay hindi pa kailanman napaparadahan ng kotse ng kanyang amo. Sinubukan siyang pasayahin ni Shaltir sa pamamagitan ng pag-amin na nakipaglaro lamang siya sa kanyang mga vampire bride, na nag-iwan kay Aura na nabalisa sa dami ng walang kwentang impormasyon sa kanyang araw ng pahinga. Sa kanyang opisina, nagkaroon ng identity crisis si Ains habang nag-e-ensayo ng mga alpha boss pose sa harap ng salamin, dahil sa takot na malaman ng kanyang mga empleyado na isa lamang siyang duwag na manager na nagpapanggap. Nang subukan niyang magbigay ng payo kina Marie at sa mga maid habang umaasta na parang isang ama, naging sakuna ang epekto nito. Ang mga mabubuting salita ay nagpataas sa nararamdaman ni Albedo na sagad sa kalangitan, dumanas ang malandi ng hindi mapigilang pagkaulol at biglang sumunggab kay Ains, agresibong sinubukang sakyan ang kalansay sa gitna ng meeting room habang pinapatumba ang mga gwardya na sumubok humarang sa magulong iyon. Kalaunan, sinubukan ni Ains na takasan ang kabaliwan sa pamamagitan ng pagpunta sa hot springs kasama ang mga lalaking guardian, kung saan ipinunto ni Demiurge na palaging hubad si Cocytus, na nagbigay ng kahihiyan sa higanteng insekto. Ngunit ang kapayapaan ay naging panandalian lamang, nang marinig nilang sumisilip ang mga babae mula sa kabilang panig ng pader. Desperado na sinubukan ni Albedo na umakyat sa pader para lang masilayan ang naglalakihang buto ng Panginoon, ngunit ang ending ay na-trigger niya ang mga security golem na umatake sa mga bastos dahil sa kawalan ng tamang asal sa paliguan. Patuloy namang nagdurusa ang ating bida sa pinakamalalang impostor syndrome sa kasaysayan ng anime, habang inaanunsyo ni Demiurge sa lahat ng mga NPC ang dakilang planong master para sa pananakop ng mundo. Walang ideya ang ating bida kung paano sila nakarating sa impormasyong iyon, ngunit tumangon na lamang siya, eksaktong kagaya mo kapag nagpapanggap na nauunawaan ang leksyon sa klase. Dahil si Demiurge ang pinakamalaking fanboy sa buong mundo, isinusumpa niya na ang pagliligtas sa Karn Village ay isang magandang hakbang ng kanyang Panginoon, kaya tinanggap na lamang ng kalansay ang papuri habang balot na balot ng pawis sa ilalim ng kanyang kawalan ng balat. Samantala sa Karn Village, ang probinsya ng si Henry ay nagpapalakas ng katawan, at pinaliligiran ng isang grupo ng mga goblin na nag-aaway kung sino ang makakapangasawa sa kanya. Ang pambato sa pagiging hangal na si Fire ay ginugol ang buong gabi para maglabas ng malagkit na likido at nakatulog ng nakasubsob ang mukha sa mangkok ng sabaw, na nagpapatunay na bigo talaga ang diskarte niya sa pagpapakilig sa kanyang amo. Sa gitna ng kanilang paghahanap ng mga halamang gamot sa kagubatan, nakatagpo sila ng isang sugatang batang goblin na takot na tumatakbo mula sa isang demonyong aso na kung tawagin ay Barghest. Sa halip na tumakbo, napanindigan ni Henry ang kanyang tungkulin, inutusan ang kanyang mga berdeng kaibigan na ilagan ang mga atake, at tuluyang pinuksa ang halimaw. Sinamantala naman ni Fire ang pagkakataon para ibuhos ang kanyang bagong lilang likido sa bata na nagpagaling agad sa mga sugat nito. Matapos nito,
ibinunyag ng nailigtas na paslit na ang higante sa silangan at ang demonyong ahas ng kanluran ay dumating para umatake sa lugar, kaya naman ang mapayapang panahon sa liblib na nayong ito ay tuluyan ng naglaho. Bigla namang sumulpot ang baliw na katulong na si Lupus Regina para bigyan ng atake sa puso ang mga taga-nayon. Matapos marinig ang balita, nagpa siya ang probinsyanang si Henry na kumilos bilang isang malakas at independent na babae, at tumangging tawagan si Daddy Momonga para malutas ang kanyang mga problema. Iniabot naman ni Fire ang kanyang lilang likido sa katulong, at binalaan ng mga goblin ang paslit na si Ago na si Lupus Regina ang tunay na panganib dahil ang katinoan nito ay kapantay lang ng isang asong ulol. Nang gabing iyon, ipinahiya ni Henry ang 5 ogre sa pamamagitan ng pagpilit sa mga higanteng ito na lumuhod at magmakaawa ng katapatan, bagay na gumising sa mga fetish na hindi man lang nila alam na mayroon sila. Kinabukasan, nagtungo siya sa lungsod upang magbenta ng mga halaman, ngunit naging matakaw ang mga gwardya sa dala niyang sungay at sinubukang ipakulong ang kawawang babae sa paratang ng pagiging magnanakaw. Sa kabutihang palad, ang ating poging bida na si Momon ay biglang lumitaw para iligtas siya mula sa mga kabalyero, kaya ligtas na nakabalik ang babae sa probinsya. Matapos niyang ibili ng mga bagong laruan na bakal ang kanyang mga alagang goblin, ang antas ng pagiging tanga ng mga ito ay umabot na sa kalawakan. Gusto na ngayon ng buong nayon na ibuto si Henry bilang kanilang bagong pinuno, at habang nanginginig ang kanyang mga binti sa kaba, humingi siya ng payo kay Lupus Regina, na ang tamang isinagot ay pare-pareho naman silang lahat na bigo kaya walang may pakialam. Ngunit sa sandaling tumalikod siya, ibinunyag ng baliw na katulong na ang tunay na dahilan sa likod ng kanyang ngiti ay ang hindi mapigilang pagnanais na makitang masunog ang mapayapang nayong iyon upang matikman ang kawalan ng pag-asa ng lahat, na nagpapatunay na ang Nazarick ay kumukuha lamang ng mga taong nangangailangan ng matinding therapy. Sa wakas ay nagtrabaho na rin ang HR ng Nazarick nang ipatawag ng ating kalansay si Lupus Regina sa kanyang opisina, at binigyan ito ng pinakamatinding sermon sa kanyang buhay dahil sa pagtago ng impormasyon. Isinumpa ng katulong na akala niya ay mga laruan lamang ang mga tao doon, kaya napilitan ang Panginoon na mag-imbento ng isang henyong paliwanag tungkol sa kung paano naging napakahalaga ng Goblin Tamer sa kanyang pangmatagalang plano. Sobrang kinilig ang katulong sa katalinuhan ng kanyang amo kaya nagsimula siyang humanga, kaya kinailangan pa siyang sampalin sa mukha ni Narberel para magising sa katotohanan. Upang personal na ayusin ang problema, dinala ng kalansay ang Dark Elf na si Aura patungo sa kagubatan. Sinugod nila ang kuweba ng lokal na pinuno at natagpuan ang higante ng silangan, na isa lamang madungis na ogre na may negatibong utak, at ang ahas ng kanluran, isang invisible na butiki na agad na napaihi sa takot. Sinubukan ng ogre ang kanyang swerte sa isang patas na laban, ngunit ipinahiya ng bida ang halimaw sa pamamagitan ng pagbali sa mga tuhod at panga nito gamit lamang ang isang simpleng patpat, habang sinasakal naman ni Aura ang duwag na ahas at kinakaladkad ito sa sahig na parang isang sako ng basura. Napagod na ang kalansay sa gawaing ito kaya naman ginamit niya ang kanyang aura at pinatay ang buhay ng ogre at ng lahat ng mga kasama nito sa isang kurap ng mata. Nang makita ang malagim na patayan, agad na itinapon ng naga ang lahat ng kanyang pag-asa sa putikan at sumumpa ng ganap na katapatan. Pagbalik sa kastilyo, pinaplano na ng Panginoon ang susunod na mga pagsubok para sa kanyang baliw na katulong, kasabay ng desperadong pagpapatunog ng mga kampanang pangbabala sa Karn Village na nagbabadya na ang totoong gulo ay sa wakas ay kumatok na sa kanilang pintuan. Masaya na nagpapahinga si Jugum sa watchtower nang napagtanto niya na ang nayon ay malapit ng kainin ng isang dambuhalang grupo ng mga ogre at naglalakihang ahas. Nagising si Henry sa matinding gulat, kaya biglang itinapon ang kanyang kapatid sa kung sinong kapitbahay, at nagmamadaling nakipaglaro bilang commander kasama ang kanyang mga alagang goblin. Tumakbo silang nagtungo sa sirang pintuan ng nayon, namimigay ng mga plastik na armas, at nanalangin para sa isang himala dahil walang sino man ang may ideya kung sino ang nagpadala sa hukbong ito ng mga pangit na halimaw. Matapos ang palaso at nagliliparang mga bato ay tuluyang gumuho ang pader, ngunit sa gitna ng gulo, isang ogre na may kahina-hinalang kulay ng balat ang naglakad ng may pagiging mayabang. Nag-utos si Jugum sa lahat na manatili at mamatay ng may dangal, at habang nangyayari ito, hinarap nina Henry at Fire ang isang ogre na tumalon sa ibabaw ng pader. Ginamit nila ang kanilang mahinang mahika para mabuhay, ngunit hindi pinansin ng halimaw ang ilusyon ni Fire at 1 milimetro na lang ang kulang para madurog ang kanyang ulo. Biglang sumulpot si Lupus Regina at mabilis na tinupok ang halimaw, na nagpapatunay na sa likod ng banayad ng ngiting iyon ay nagtatago ang isang uhaw sa dugong halimaw. Pagkatapos tingnan ang natunaw na bangkay, nagtalo sina Jugum at Fire kung ito ba ay zombie,
ngunit biglang itineleport ni na Lupus Regina at Yuri ang mga tao direkta sa tahanan ni Ains. Sa bulwagan, nagsuot si Ains ng maskara para itago ang kanyang kalansay na mukha kina Henry at Nemo, upang mapanindigan ang kasinungalingan na mayroon siyang balat. Nagbigay siya ng tour sa libingan at naghain ng napakaraming pagkain. Sa kabilang dako, labis na pinagpapawisan ang matandang si Fluder habang sinusubukang mapasuko ang isang Death Knight para patunayan na gumagana pa ang kanyang tungkod, ngunit napahiya lamang siya sa harap ng kanyang mga estudyante. Hindi nagtagal ang kanyang pagkabigo nang malaman niyang dumating na si Momon sa lungsod. Ang bungo nating bida ay nagpaparada sa Arwintar kasama si Nabe, habang pinupuri si Emperador Jerkniv sa pagpapalayas sa mga walang silbing maharlika. Hindi alam ng Emperador na nahuhulog na siya sa mga plano ni Demiurge habang iniutos kay Fluder na imbestigahan sina Momon at Ains Olgaun. Samantala, sa kaharian ng Reestais, nagtatalo ang maharlikang pamilya kung paano linisin ang kalat na iniwan ng pag-atake ni Demiurge. Biglang pumasok ang palalong prinsipe na si Barbaro na nagbabantang ipakulong si Clyme dahil sa pagiging karaniwang tao, ngunit hindi ito pinansin ng kawal at umalis para makipag-ensayo kay Brain, na naging sunod-sunuran na ni Prinsesa Renner. Mapupunta naman ang eksena sa isang tavern, kung saan ang grupong Forsyth ay nagkasundong pasukin ang bagong tuklas na libingan upang mabayaran ang utang ng ama ng batang salamangkero na si Archie, dahil nais niyang iligtas ang kanyang mga kapatid mula sa nakakalasong tahanan. Kinabukasan, nagtipon ang lahat para sa ekspedisyon, kabilang ang mayabang na si Eria. Nang ipakilala ni Momon at Nabe ang kanilang sarili bilang seguridad, nagtanong ang bida kung bakit gusto nilang pasukin ang mga guho. Nang sumagot ang lahat na ito ay para sa salapi, humingi ng paumanhin si Momon dahil alam na niya ang malubhang kapalarang naghihintay sa kanila. Sa wakas ay nakarating ang mga mersenaryo sa pintuan ng Nazarick at nagsimulang magnakaw ng mga kayamanan, nang hindi alam na naglalakad sila direkta sa kamatayan. Sa labas, tinakot ni Momon ang bantay sa pagsasabing mamamatay ang lahat, bago nagkunwari na isa lamang itong talinghaga. Iniwan niya si Pandora Actor para pumalit sa kanyang tungkulin at bumalik sa kanyang trono para isuot ang kanyang kasuotan. Habang nakaupo, pinanood nila ni Albedo ang mga adventurer sa mahiwagang kamera habang pumipili kung aling grupo ang unang papatayin, at nagsimula ang labanan ng makaharap ng grupo ng Dragon Hunters ang Pleiades. Nang kotsain ng isang tao ang mga katulong, nagutos si Yuri sa mga kalansay na bugbugin sila, at ang mga nakaligtas ay dinala sa silid ng pagpapahirap habang naglalaway si Entoma na kainin ang mga natitirang bahagi. Sa loob, isang mabigat na grupo ang nahulog sa isang madilim na silid na puno ng mga ipis, habang ang isa naman ay ipinadala kay Neuronist para torturin gamit ang kagamitang hangos sa sakit na bato. Sa isa pang pasilyo, sinubukan ng mayabang na si Eria na ipagmalaki ang kanyang lakas laban sa daga sa pag-aakalang isa siyang magaling na mandirigma, ngunit madali siyang pinatumba ng dambuhalang nilalang sa pamamagitan ng isang mabilis na hampas ng buntot upang patigilin siya sa kanyang ginagawa. Sinasamantala ng mga aliping elf ang sariwang bangkay ng kanilang dating amo para masayang bugbugin ito, habang ang pangkat ng Forsyth ay nahulog sa isang teleporter at nagising sa loob ng isang dambuhalang arena ng mga mandirigma. Biglang sumulpot ang duwendeng si Aura na may hawak na mikropono upang sabihin ang kanilang makakalaban, bago humakbang si Ains papasok sa arena, handang ipadama sa mga adventurer kung ano ang mangyayari kapag pinasok ang bahay ng isang Panginoon ng walang imbitasyon. Sa piitan ng ika-6 na palapag, ipinakilala ni Aura ang ating kalansay na bida na nakasuot lamang ng simpleng kasuotan at isang magandang asawa na nagpapataas ng karanasan. Sinubukan ng pinuno ng mga adventurer na si Hakuren, na dumaan sa mabilisang paraan sa pamamagitan ng pag-angkin na may pahintulot sila mula sa isang kaibigan ni Ains. Ngunit agad na nahuli ng bida ang kasinungalingan, kaya mas uminit pa ang kanyang ulo kaysa sa isang manlalaro ng Mobile Legend na natatalo sa kanyang kaharap. Sa pagsisikap na kumalma, nagpa siya si Ains na ipahiya ang mga kawawang hangal sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang isang magiting na mandirigma, kung saan sinasalo niya ang lahat ng kanilang atake gamit lamang ang kanyang nakakatawang kakayahan. Nang matapos ang kasiyahan ay hinubad niya ang kanyang mga baluti, tinanggal ang singsing na nagpapakalma sa kanyang lakas, at pinakawalan ang kanyang buong mahiwagang kapangyarihan. Ang masilayan ang naglalakihang naipong kapangyarihan ng kalansay na pinuno ay labis na nakagigimbal, kaya ang salamangkerong si Archie ay literal na napasuka sa sahig. Pabirong pinatay ni Ains si Hakuren, at nang subukan ni Imina na magbanta, iniabot naman ni Robert Dyke ang kanyang mga barya kay Archie upang makatakas ito, sa isang walang kwentang sakripisyo ng pagkakaibigan. Hinayaan naman talaga ni Ains na makalipad ang babae palayo,
ngunit inutusan niya si Shaltir na makipaglaro ng isang sadistang habulan sa kanya. Lumipad palayo si Archie habang nanunumpa na makakatakas siya, hanggang sa bumangga ang kanyang mukha sa isang hindi nakikitang harang, at doon niya natuklasan na ang langit ay isa lamang karaniwang kisame ng isang silid sa ilalim ng lupa. Niyakap ni Shaltir ang salamangkero bago ito nagbago ng anyo bilang isang uhaw sa dugong halimaw at walang awang nilamon ang buhay ng babae. Balik sa arena, inutusan ni Ains na ang magkasintahang manlalakbay ay magsilbing pugad ng mga parasito, at ginawa naman niyang giniling na baboy ang kleriko para sa mga eksperimento. Habang naghihintay ang mga nakababatang kapatid na babae ni Archie sa isang pagbabalik na hinding-hindi na mangyayari, lumapag naman sina Aura at Marie kasama ang isang dambuhalang dragon sa likod ng bahay ng emperador, na lumikha ng malaking butas sa lupa at nagutos na pumunta ito ng personal upang humingi ng paumanhin. Dahil naramdaman ang matinding panganib, nilulo ni Emperador Jerkniv ang kanyang hiyang pagkatao at nagpas siyang magtungo sa Nazarick. Sa daan, nagtsismisan sila ng may balbas na matandang si Fluder tungkol sa mga nakatutuwang prinsesa, hanggang sa marating nila ang pinto ng samahan kung saan sinalubong sila ng dalawang sadistang katulong at isang grupo ng mga kabalyero na naghahanda ng isang kapistahan. Halos magkaroon ng kakaibang kaligayahan si Fluder nang makita ang maalamat na undead, na nagbibigay ng napakamahal na katas ng orange juice sa mga tao. Sa silid ng trono, ginamit ng demonyong si Demiurge ang kanyang katayuan upang pilitin ang lahat na dilaan ang maruming sahig, ngunit sinira ni Ains ang kanyang katuwaan at sinabihan ang karamihan na tumayo. Sinubukan ng emperador na bilhin ang kapayapaan sa pamamagitan ng pag-abot sa pinutol na ulo ng Maharlika na siyang nagplano ng pagsalakay, at dahil ayaw masayang ang sariwang karne, ginawa ni Ains ang madugong bungo bilang isang bagong kabalyero ng kamatayan, na nag-iwan sa mga tao na matulala at may matinding trauma. Si Jerkniv naman, sa pag-aakalang naglalaro siya ng napakatalinong diskarte, ay nagpanukala ng isang estratehiyang alyansa sa Nazarick. Agad itong tinanggap ni Ains, na nag-iwan sa emperador na matuwa habang sinusubukan nitong unawain ang mga komplikadong plano, nang walang ideya na si Ains ay nagdurusa sa isang napakalaking ugaling mapagpanggap at tumatango lamang dahil sa kagandahang asal. Sa paglalakbay pabalik, sa wakas ay naunawaan ni Jerkniv ang mga detalye at napagtanto na si Fluder ay isang maduming traidor na ipinagpalit ang sangkatauhan. Nagpa siya ang emperador na kailangan niyang pagsamahin ang lahat ng bansa sa mundo laban sa kalansay na demonyong ito, habang sa kaligtasan ng libingan, pinagtatalunan ng mga tagapagbantay kung anong titulo ang karapat-dapat para sa kanilang Panginoon. Matapos ang ilang labis na mungkahi na nagdulot sa bida ng matinding kahihiyan, binansagan nila siyang Wizard King, isang pangalan na mabilis niyang tinanggap upang matapos na lamang ang walang kwentang pagpupulong. Ang balita na ang dambuhalang kalansay ay isa na ngayong malayang haring salamangkero ay nakarating sa kaalaman ng mga Maharlika ng Reestais. Si Gazef, bilang tanging tao na may gumagana pang utak, ay sinubukang sabihan si Haring Rampusa na ang paghamon sa digmaan kay Ains ay katumbas ng pagtalon sa makina ng panggiling ng karne, at pinayuhan itong ibigay na lamang ang lupain ng walang laban. Ngunit pinagtawanan lamang ito ng mga mayabang na Maharlika, sa pag-aakalang ang isang solong salamangkero ay hindi kailanman kayang talunin ang isang buong hukbo. Ang hari naman, upang mapanatili ang kanyang imahe para hindi mawalan ng suportang pampulitika, ay nagpas siyang magmarcha patungo sa digmaan, at itinalaga si Marky Raven bilang komandante upang subukang pagsamahin ang nag-aaway-away na pangkat. Si Prinsipe Barbaro, the tipikal na walang kwentang tagapagmana na ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig, ay humiling na sumali sa labanan para lamang umani ng madaling karangalan. Upang maalis ang hangal sa daanan, ipinadala siya ng general upang imbestigahan ang Karn Village, na nagbunga sa pamamalo niya sa kanyang sariling mga sundalo upang tumakbo hanggang sa pumutok ang kanilang mga baga, para lamang hindi niya mapalampas ang simula ng totoong digmaan. Umiyak naman si Raven ng luha ng purong galit sa kolektibong katangahan ng mga Maharlika, ngunit niyakap muna ang kanyang maliit na anak sa bahay bago lumabas upang iayos ang misyong ito na maituturing na pagpapakamatay.